Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang unveiling ng itinuturing ngayong bilang pinakamalaking arena sa rehiyon ng Bicol, ang Sorsogon Sports Arena. May 12,000 seating capacity ito at hindi lamang magagamit sa sports event kundi maging sa mga pulong, concerts at makatutulong ng malaki sa ekonomiya ng lalawigan. May iba pang aktibidad sa probinsya ang Pangulo, maging si First Lady Liza Araneta Marcos. Alamin natin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente live mula roon. Kenneth. Di ba'y nawawad? Yes, Maan, makikita nyo sa aking likuran ng Sorsogon Sports Arena na matapos ang ilang taong pagbuo rito ay formal na itong pinasinayaan at walang ibang nanguna dyan kundi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Looks familiar ba ang disenyong ito sa'yo? Inakala mo bang ang tanyag na Colosseum sa Roma? Abay nagkakamali ka dahil 100% Pinoy ang strukturang yan. Ito ang pinakabagong sports arena sa Bicol Region, ang Sorsogon Sports Arena. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa unveiling ceremony ng naturang istruktura kasama si Senate President Cheese Escudero. Bahagi ito ng Sorsogon Sports Complex na humigit kumulang nasa 1.7 na ektarya. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang proyektong ito para mas mapagtuunan pa ng pansin ang angking galing ng mga Sorsoganon sa mundo ng palakasan. Lalo't magsisilbing daan kasi ito bilang training camp para mahasa pa ang angking galing ng mga atleta. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maitaguyod natin ang ating mga kababayan na may angking galing sa larangan ng palakasan. Sa tulong nito, mabibigyan sila ng pagkakataon upang mahasa pa ang kanilang mga talento. Harinawa ay maidagdag pa natin sila sa hanay ng ating Olympian at atletang Pinoy. Maaari rin anya itong magamit para sa mga summit, pagpupulong, concerts at iba pa na malaking tulong para mapalakas naman ang ekonomiya ng probinsya. Mayroon itong mahigit kumulang 12,000 seating capacity at 3-story sports facility para i-cater ang mga manlalaro. Kumpleto rin ito sa amenities para sa iba't ibang larangan ng palakasan. Nagkakahalaga ang istruktura ng 1.2 billion pesos na sinumulang ipatayo noong 2018. Bagamat sports arena ang tawag dito, hindi lamang ito para sa mga larangan ng palakasan. Maaari din itong gamitin para sa pagpupulong, mga summit, konsyerto, mga patimpala. Kaya hindi natin maikakailang simbolo ng progreso ang Sorsogon Sports Arena. Sumasailalim ito sa patuloy na pagsisikap, pagtsatsaga at pag-unlad ng mga Sorsoganon at mga Bicolano. Dumalaw na rin sa probinsya si First Lady Liza Araneta Marcos para makibahagi sa Sanggayahan Festival sa probinsya at nagsilbing hurado sa isang patimpalak. Bukod sa pagpapasinaya sa Sorsogon Sports Arena, ay binisita rin ng Pangulo ang Sampaloc Tenement na housing project sa probinsya. Gayon din ang Sorsogon National Government Center kung saan tampok ang lahat ng ahensya ng gobyerno para sa mas mabilis na akses ng publiko na ayon sa Pangulo ay bunga ng pagtutulungan ng national at local government. Bagaman kita na ang progreso, sinabi ng Pangulo na marami pang dapat gawin kaya mahalagaan niya ang pagkakaisa. Mula pa sa simula, pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Kailangan nating magtulungan upang mas marami pang mga bata ang mabakunahan. Higit pang mabubuti ang seguridad ng kapayapaan at mapapababa ang kahirapan sa Sorsogon. Ang ating pagbuklod-buklod ang magbibigay din sa atin ng daan upang matapos ang ibang proyekto sa inyong lugar, katulad ng Sorsogon Provincial Sanitarium Facilities at yung pagpapaganda ng kalsada na papunta sa Bicol Airport. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Sa pambihirang pagkakataon, nagkita rin sa naturang event si Pangulong Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo, kung saan nagkaroon ng tsansang magkadaupang palad ng dalawa matapos ang ilang taon mula nang maging magkatunggali ang mga ito noong nakaraang hatol ng bayan. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, symbolic ang pagsasama nilang tatlo matapos ang kanilang pagtakbo sa vice presidential race noong 2016. Pero ano kaya ang posibleng napag-usapan ng Pangulo at ni Robredo? Wala, nagbatean lamang sila. Tingin ko rito, unang hakbang,
tungo sa ika nga paghilom ng kung ano mga sugat, ano mang hindi pagkakaunawaan, dahil alalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay politikal, hindi personal. So mas madaling maghilom yon, mas madaling maayos siguro yon. Maan sa mga oras na ito, marami na yung mga Sorsogano na nagpupunta dito sa Sorsogon Sports Arena dahil sa paligid nito, Maan, marami yung mga aktibidad na pwedeng gawin. May mga food stall, may perya rin na pwedeng ma-enjoy ng kahit na sino. At nakalatag na nga rin, Maan, yung iba't ibang aktibidad para sa Kasanggayahan Festival ng Sorsogon na magtatagal hanggang sa katapusan ng buwan. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.